heaven above. With wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Saan pa po? Our God is an awesome God. Is an awesome He reigns from heaven above. With wisdom, power, and love. Our God is an awesome. Saan pa po? Our God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Bigyan po natin ng malakas sa palakpakan ng Diyos. Tayo po ay patuloy na umawit ng papuri sa Kanya. Patuloy po nating ibigay yung best po nating pag-awit, pagpalakpak para po sa Kanya. Atin pong awitin, blessed be your name. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. Blessed be your name when found in the desert place, the walk through the wilderness. Blessed be Atin your pong awitin, name. every blessing you pour out. Every blessing you pour out, I turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, Sabay-sabay po natin awitin, blessed be the name of the Lord. name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name. Blessed be your name when the sun's shining down on me, when the world's all as it should be. Blessed be your Sige name. po, blessed be your name. Blessed be your name on the road marked with suffering, the sin in the offering. Blessed be Muli po your nating awitin, every blessing. Every blessing you pour And out, turn I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, At sabay-sabay po nating awitin, blessed be the name of the Lord. name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be Saan pa your po? Blessed be glorious the name. name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed Atin be pong your awitin, you give and glorious take away. name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, Minsan pa po, you give and take away. you give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, Blessed be the name. your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Minsan pa po, blessed be the name. Blessed be the name of Sige po, sabay-sabay po nating ipalakpak ang ating mga kamay para sa ating Panginoon. Blessed be the name of the Lord. You give and take away. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say. Lord, Muli po nating awitin.
choose to say, Lord, blessed be your name. Yan. Sabay-sabay po nating basahin yung chorus po nung sunod po nating aawitin. And sabi po dyan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Yan. Sa pagkakataon po ito, sama-sama po natin itong basahin. 1, 2, 3, go! Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Yan, hindi nga po literal na may mata po yung atin pong mga puso, pero hayaan po natin na buksan ang atin pong Panginoong Diyos ang atin pong mga puso upang patuloy po natin siyang makita, lalo na po ngayong gabing ito. Sige po, atin pong ipalakpak ang ating mga kamay. Atin pong awitin, open the eyes. Open the eyes of my heart, Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes I of want my to heart. see you. I want to see you. I want to Muli po see nating awitin, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want Minsan to pa po, see open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to See you high and lifted up. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to Sabay-sabay po nating awitin to see you high and see lifted up. you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Atin pong awitin, holy, holy. Holy, 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 holy. holy, holy, holy. I want to see. Muli po nating awitin, holy. Holy, 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 holy. I want to see. Sige po, muli po nating awitin, holy, 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 holy. holy, 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 holy.
eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see Muli po nating awitin, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. I want to see you. I want to see you. Bigyan po natin ng malakas sa palakpakan ng ating Panginoon. Patuloy po nating purihin ang ating pong awesome God. Tunay nga po na lahat po nung ginagawa natin ay hindi po sasapat dun po sa dugo na ibinuwis ng kanyang anak, na binigay ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. Kaya sa atin pong patuloy na pag-awit, patuloy po nating i-declare, patuloy po nating isigaw na napakadakila ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Atin pong awitin sa pagmamahal ng Diyos. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang mayroon ka bang nababatid? Mayroon ka bang nababatid? Butong na anak, hindi niya ipinagkait, nalaog sa mundo, nagdusa, tumanas ng patuloy po natin purihin ang ating pong Panginoon. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran, hindi sapat ito. Hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Atin pong i-proclaim na napakadakila ng ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos kay buti mo. Dakilang Diyos kay buti mo. Sa isang tulad ko, masuwain sa nais mo. Di man pansin, ating mong awitin, tinanggap pa rin ako. Tinanggap pa rin ako. Pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Patuloy po natin itaas sa ating mga kamay. Patuloy po tayo magpasalamat sa ating pong dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo. Kasi po, wag po tayong mahiya na itaas sa ating pong mga kamay para po sa ating nag-iisang Diyos. Purihin ang ngalan mo. Purihin ang ngalan mo. O Ama, dakila ang pagmamahal mo. Yes, Lord, purihin ka sa dakilang pagmamahal mo.
purihin ka. Purihin ka sa Sama-sama po natin itaas ang ating pong mga kamay. pagmamahal mo. Bilang po isang iglesia na patuloy po nagmamahal sa ating pong Panginoon. Ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak. Para sa akin. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po yung manalangin. Lord, you are an awesome God. Maraming salamat po sa napakarami pong revelation, napakarami pong mensahe na ibinigay mo po sa iyong mga anak ngayon pong gabing ito. Tunay nga po, Panginoon, na napakadakila ng iyong pagmamahal sa amin. Kaya patuloy po kami nagpapasalamat. Dahil kahit hindi po sapat yung ginagawa po namin para sa iyo, ay patuloy mo pong ipinapadama sa amin ang pagmamahal mo at pag-iingat. Panginoon, nawa nga po ay patuloy niyo pong ilagay sa amin pong mga puso at nawa po ay patuloy ka naming makita. Patuloy po naming makita ang iyong kadakilaan at nawa nga po, Panginoon, itong mga awiting ito, ang mensahe po na galing sa iyo ay hindi lamang po manatili sa bawat isa sa amin, kundi maibahagi po namin sa amin pong mga kapwa. Sa iyo po namin iniaalay ang lahat po ng amin pong pag-awit at pagpupuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Muli po natin ang bigyan ng malakas sa palakpakan ng ating Panginoon. Tayo po'y patuloy na sumamba sa ating Panginoon. Maaari na pong magsiupo ang kapulungan. Hello. Walang may sound pala. Okay, mga kapatid, kung may mga Bible po tayo, ay buksan po natin yung ating Bible sa sandali. Ba't ayaw nito mag-ano? Ayaw mag-dito. Alam mo, tumatanaw. Nag-attempt, hindi alam eh. Kung tayo po may mga banal na kasulatan, buksan po natin ito sa mga bilang, chapter 6. Hindi yan yung gusto kong record. F5.
Okay, mga kapatid. Buksan po ninyo yung mga Bible natin sa Numbers chapter 6 verses 22 to 27. Ito po ang sinasabi diyan. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinabi, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, sa ganitong paraan babasbasan ninyo ang mga anak ng Israel. Sasabihin ninyo sa kanila, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo. Bigyan ka ng kapayapaan. Gayon nila ilalagay ang aking pangalan sa mga anak ni Israel at pagpapalain ko sila. No? Sabi sa English, very popular ito sa atin. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Mga kapatid, gaano pa kahalaga sa atin ngayon ang bendisyon? Very common ito sa atin na lagi natin naririnig karaniwan at the end of the service, magko-closing prayer at magbibinediksyon yung pastor. To the extent na hindi na rin natin malaman yung bigat ng sinasabi ng benediksyon dahil it seems na dumarating yung panahon na ordinary na sa atin yung ginagawa sa atin. Kahit man yata sa ibang mga pastor, basta na itaas na yung kamay at nasabi na yung benediction, tapos na yon. Pero alam niyo mga kapatid, kung nakikita ninyo at nagre-reflect tayo dito sa binasa natin ngayon, makikita niyo sa verse 27, sabi, gayon nila ilalagay ang aking pangalan. The moment you recite the benediction, you are putting the name of God, no, to an individual. The name of God which is holy. No? Inilalagay ninyo ang aking pangalan sa mga anak ng Israel at pagpapalain ko sila. Because of that benediction, sabi niya, na inilagay mo sa kanya ang aking pangalan, pagpapalain ko sila. Yan yung parang nawala na yung bigat niyan mga kapatid at hindi na rin naiintindihan ng marami sa loob ng kongregasyon kung bakit yun ginagawa. Di po ba? Akala natin bahagi lang ng ritual na kapag nasabi natin, yun na ang signal na uuwi na tayo. Yon. Di ba? Pag tumaas na yan si pastor sa haba ng panalangin yan, pag tumaas na ang kamay niyan at huminto na ang piano ni Ate Lai, benediksyon na yan. Ibig sabihin niyang pauwi na tayo. Isa na lang ang gagawin natin, 3 amen. Yon. Di ba? We forgot that benediction is one of the most, if not the most important part of worship. Yun yung finale. Kumbaga, yung lahat ng ginawa mo, sinisilyuhan ito doon sa benediction. Dala-dala mo ito. Pagpapala ito, na ito yung magbubukas ng langit para sa iyo upang ang pagpapala ng Diyos na hinihingi mo ay dumating sa iyo. No? Sabi nga ng isang author, sa Book of Numbers ito di ba? Chapter 6. Sa lahat ng bahagi noon, ito yung gem. Ito yung, ano ba yung gem sa Tagalog? Yung, kumbaga, ito yung pinakahiyas. In the Book of Numbers, ito yung pinakahiyas. No? Ang tawag nito pwede mo daw tawagin itong the Lord's Prayer in the Old Testament. Kalain mo yon. Ito yung napakahalagang bahagi sa Book of Numbers, mga kapatid. Kung tawagin ito, mga kapatid, ng iba ay pagpapala o bendisyon. Ang tawag nito, mga kapatid, karaniwan, alam natin ito sa sinasabing Aaronic
benediction. Dahil ibinilin ito ng Diyos kay Moises na sabihin kay Aaron na itong eksaktong mga salitang ito, iyon ang sasabihin lagi ni Aaron sa mga anak ni Israel. No? Ang tawag din dito ng iba ay priestly blessing. Priestly blessing. Na ang ibig sabihin, yung pare ang tagapamagitan mo sa Diyos, at kapag sinabi ito sa iyo ng pare, pakikinggan ito ng Diyos at igagrant sa iyo ng Diyos ang pagpapala. Ito yung hindi na nakikita ngayong panahon, hindi na nakikita yung kahulugan nito ngayong panahon. Alam niyo mga kapatid, ang isang malungkot ngayong panahon, parang yung mga buhay ng Kristiyano at buhay ng hindi Kristiyano ay wala nang pinagkaiba. Akala nating mga Kristiyano, kaya tayo naghihirap, dahil mahirap yung mundo eh. Di po ba? Kaya ako ngayon mahirap, dahil mahirap, ito talagang kalakaran. Akala natin normal yon, natural na bagay na mangyayari sa atin. We forgot that we have a special place in God's heart dahil tayo yung mga anak niya. No? We can claim for His provisions. Hello? Hindi ba kayo na-excite yan? Na yung iba ay naghihirap na, ikaw ay hindi. Yung lahat ay nagkakaroon na ng sakit sa epidemya, ikaw ay magaling. Because you have a special favor from God. And therefore, kung hindi ka wala kang pagkakaiba sa kanila, baka may curse ka na hindi natatanggal sa iyo. Dahil kung ano nangyayaring sanhi ng kamatayan sa mundo, that is a sign of the curse. That is not a natural thing. Di po ba? That is a sign of the curse. Na hindi na nakikita ngayon, ang sinasabi natin, ganito na kasi ang mundo. Yes, ganito na ang mundo, that the world is under curse. Bakit? Because of the leaders who are not afraid of God. Of people who did not regard God. Kaya pumasok, labas-masok ang curse. Di po ba? Pero kahit labas-masok yung curse, sa mga anak ng Diyos may special provision siya. Na kapag siya ay nasa iyo, hindi tatama sa iyo yung curse. At kung nandyan man sa iyo yung curse, maaalis yan sa iyo. Di ba? Yun ang katotohanan. Dahil anak ka ng Diyos eh. Yan ang pagkakaiba mo. Sabi ng Panginoon, yung lahat nangungutang na, ikaw ay nagpapautang. Anong ibig sabihin noon? You have an abundant life. Yung lahat may karamdaman, ikaw ang magaling. You have you have a blessing of good health. Pero bakit iyon ang nangyari sa atin na mayroon din tayong sakit? Simply because we don't know how to claim the blessing of God. Binuksan na sa iyo ng Diyos ang biyaya eh. Ang pagpapala. The problem is, you don't claim it from the owner, from the blesser. No? At itong benediksyon, ang ibinibigay ng Panginoon, that the moment you recite it, at ikaw na sinasabihan nito ay totoo ito sa iyo, inaangkin mo ito, the Lord assured us of giving us His blessing. Sabi niya dito, pagpapalain ko sila. Diyos ang nagsasabi nito. No? Pagpapalain ko sila. No? Naniniwala ako mga kapatid na ang bahaging ito ng banal na kasulatan ay pareho din ang nandito sa atin ngayon na ibinibigay na pagkakataon ng Diyos. Hindi lang ito sinabi sa mga Israelita. Sa lahat ng nananampalataya sa Diyos, ibinibigay din ang provision nito. Na kahit wala na tayo sa Old Testament o sa Old Covenant, itong Aaronic blessing, ini-extend ito ng Diyos doon sa mga may takot sa Kanya. Alam niyo kung bakit?
Kung si Aaron noon ang high priest, na nabigyan ng karapatan ng Diyos upang humingi sa kanya ng blessing para sa isang Israelita, much more na may access tayo dahil ang high priest natin ngayon ay sino? Sino ang high priest natin ngayon? Si Jesus. Ang sabi ng Panginoon, Hesus Kristo, ask anything to my Father in my name. That is a blessing. We have a direct access to the Father in the name of Jesus, who is our high priest. The only thing is this, gaano sa iyo katotoo, the problem is this, gaano sa iyo katotoo ang salita ng Diyos. Di po ba? Gaano natin ito inaangkin? Paulit-ulit na sinasabi sa banal na kasulatan sa Ephesians chapter 1 verse 13, verse 3, sa Matthew chapter 5 verses 3 to 12. Makikita mo doon that God always desired to bless us. Nandun yung desire ng Diyos na pagpalain ang kanyang mga anak. Na? Nais ng Diyos na ingatan ka. Nais ng Diyos na alagaan ka. Pero ano ang kondisyon muna? You have to seek first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be given to you. Will be granted to you. Ang mali sa atin, ang malungkot sa atin, alam niyo kapag blessed ka kapatid, ibig sabihin binubuksan sa iyo ng Diyos ang kingdom. What you just need to do is to enter the kingdom. To get in the kingdom. Ang problema sa atin, ayaw natin pumasok sa kingdom. At gusto natin ilabas ng Diyos mula sa kingdom niya yung pagpapala at iabot sa atin. Pareho yan ganito mga kapatid eh. Tinatawag ko yung anak ko nakapwesto na sa mesa. Oy, pumasok na kayo, kakain na tayo. Ang gusto pa ng anak ko, naglalaro siya. Habang naglalaro siya, pupuntahan ko siya at habang siya'y nagpipiko, sinusubuan ko, ito, pagkain, habang nagpipiko. No, step not, pagkain. Ano ba naman yon? Yun ang gusto natin. Habang ginagawa natin yung kamunduhan, ang gusto natin, sinusubuan tayo ng Diyos ng pagpapala niya. We don't want to get in the kingdom of God. Kung ikaw ang nanay, anong sasabihin mo sa anak mo? Bahala ka, magutom ka dyan. Pinapapasok ka na, ayaw mo eh. Akalain mo, nagtutumbang preso, di ba habulan yan? Inihahabol ng nanay yung isang kutsarang pagkain, makakain lang. Parang hindi maganda, no? Gusto mong kumain, pumasok ka sa bahay, umupo ka sa mesa, kumain ka at doon nakalatag ang pagkain. The problem of us Christians is this. We want to get God's blessing. We want to enjoy the blessings of God. But we don't want to get in the kingdom. Yung bendisyon, ito ang nagbubukas ng pagpapala ng Diyos sa atin. Ibubuhos niya sa iyong pagpapala, but the condition is, get in the kingdom of God. Amen? Kailangan pumasok ka. Na? Sabi diyan, the Lord bless you and keep you. Anong ibig sabihin ng bless? Na? Pag sinabing bless, it is to confer well-being and prosperity. Nais kang bigyan ng Diyos ng abundant life. Na? When we say bless, happiness, comfort, ito ang gusto sa iyong ibigay ng Diyos. Every time we recite, the Lord bless you, binubuksan ng Diyos ang kanyang kaharian at sinasabi, gusto kitang alagaan, gusto kong ibigay sa iyo ito. Lahat ng probisyon na kailangan mo, para hindi ka magkulang. The Lord bless you. Pero nagtataka ka, hindi nasasalo ng mga mananampalataya.
hindi nagkakaroon. No? Dahil iba yung kanyang perspective. Gusto niya gumawa ang Diyos ayon sa kondisyon niya, hindi ayon sa kondisyon ng Diyos. Di ba? Yan ang malungkot sa atin. When God says that He is going to bless you, then He is going to bless you. Gusto ka ng Diyos na punuan. Gusto ka ng Diyos na bigyan. Gusto ka ng Diyos na pagpalain. Pag sinabi mong pagpapala, that is abundant. Abundance of life. No? Pero ang malungkot, hindi natin kinukuha yung pagpapalang yon. No? Kaya, yung pagpapala, kahit nariyan, ang nare-receive natin ay curse. Di po ba? Ang nare-receive natin yung sumpa. Ano sinasabi sa kondisyon ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 28 verses 15 to 19? Di ba nandoon? Nakalahad. Na kapag ito ang gagawin nyo, no? Ito ang ibibigay ko sa inyo. Pero pag ito naman ang ginawa nyo, laban sa kalooban ko, ito naman ang mangyayari sa inyo. Di ba? Sa Deuteronomy chapter 28? Ibinibigay, ipinakikita sa atin ng Diyos doon ito yung pagpapala, ito yung kamatayan. Piliin mo, ito na, ibinibigay ng Diyos, piliin mo itong buhay. Pero hindi Gusto mong gumon doon sa kumunoy ng kamatayan habang hinihingi mo yung buhay. No? Parang inuumang mo yung baril mo sa sentido, no? Na loaded, at kakalabitin mo, ang sabi mo, buhayin mo ako, Panginoon. Pang. Ano yun? Ikaw ang bumabaril, binabaril mo sarili mo, at ang hingi mo buhay. Wag. Lapitan mo yung buhay. The Lord bless you. When we say that, every time na naririnig nyo ang pastor ninyo na nagsasabing, the Lord bless you, o pagpalain kayo ng Diyos, buksan nyo ang puso nyo. Receive it, believe in it. Dahil yung bagay na yon, using the name of the Lord, is always effective from generation to generations. Hindi yan kumukupas. Ito yung sinasabing katotohanan sa lahat ng panahon. Ito yung sinasabi ng mga theologian na universal truth. Na pwedeng matanggap ng sino man na naroon. The Lord bless you. Sabi pa yan, and keep you. Kapag sinabing, the Lord keep you, anong ibig sabihin yan? Anong na-imagine yan? Ingat, protection. You are protected by God. God wants to protect us. Huh? He wants to protect us. Walang sala yun. Yun ang gusto niyang bigay sa atin. Yun ang gusto niyang ipagpala sa atin. Nakalain mo kahit saan ka pumunta, lalayo sa iyo, yung gustong humamak sa iyo, gusto sa iyong pumatay, gusto sa iyong humiya, gustong magduhagi sa iyo, gusto sa iyong mag-alis ng dignidad mo. Because you are under God's protection. No? Isipin niyo yan. Dapat nakikita natin yan. Ang isang malungkot na katanungan, totoo pa ba ito sa iyo, kapatid? Patuloy tayo. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. Na? Kasabihan ito, mga kapatid.
Ibig sabihin, yung faithfulness ng Diyos. Nariyan. Sabi ni Paul one time, kahit hindi na tayo nagiging tapat sa Kanya, tapat pa rin ang Diyos. No? His face is shining upon you. Gaano kaganda ng isang mananampalataya na kahit saan siya pumunta, alam niya na ang Diyos ay nakasubaybay sa Kanya. Di ba? At dama mo yung pagsusubaybay na yon. Alam niyo mga kapatid, sa akin itong mga nagdaang mga panahon, itong nagdaang mga araw, ewan ko kung paano nyo tiningnan, pero kitang-kita ko kung paano nagsusubaybay sa atin ang Diyos. Nakikita nyo po ba? Hello? Kung paano tayo pinagtatagumpay at kung paano tayo binabantayan, kung paano tayo binibigyan ng Diyos ng kagalakan na kahit may panakanaka na nais noong magwasak, pero walang kamandag. Sabi nga ni Pastor Sam, para na lang daw ng mga asong kumakahol na walang ngipin. Okay, no? Okay sa description, ano? Si Satanas daw ay lagi na, para na lang na asong kumakahol pero wala nang ngipin. Nakakahiya naman yun, ano? Ang pangit naman yata ng asong yon, no? Walang ngipin. No? Pero kumakahol, nakakaingay. Siyempre, panaka naiingayan ka. Yung aso nga namin, may ngipin pa, pero pag kumahol, nakakaingay, Nagigising kami lahat, Paglapit naman ng kinakahulan, puro niya amo. No? Wala namang kagalit. Nakahul lang talaga. Gayon daw si Satanas ngayon sa atin. Hindi na tayo kayang tinagin ng kaaway, pero nakahul pa rin naman. Minsan naaapektuhan ka pa rin, naiingayan ka Pero yung kapangyarihan ng Diyos, obvious na kung nagumagawa. At isa sa masasabi kong konkretong halimbawa nito, yung first encounter na hinawakan ng KTKK. Ewan ko kung nandoon kayo, masasabi nyo, hindi nyo ipapasubali, dama ng balat. Totoo, dama ng balat ang pagpapala ng Diyos. No? Kalain mo si pastora doon naglalagablab. No? Samantalang doon pag nagpo-prototype gusto mo nang umuwi. No? Pero pagdating doon tulala lahat, pati pastor tulala No? Pagsalita ni Ellen umiyak sila pero ako hindi. Naluha lang ako. Pero sila umiyak. Dama nila yung mga testimony. No? Tingnan niyo yan. Dama lahat. Si Ate Joy, kahit lagi ko nang narinig ang sinasabi, sabagay sa kanila bago, daman-daman nila. Pero dama ko rin. Nakita niyo kung anong pagkilos ng Diyos. Lahat ng mga nagsalita doon, pati si Calvin. Alam mo yung sinasabi doon ni Calvin? Gusto kong ikats. Alam ko, sumingaw lang yun sa dila niya Parang hindi niya na mauulit. Ang galing ng pagkakasabi. Sabi ko nga sa sarili, yun ang gusto kong matumbok na salita. Alam mo na, pero hindi mo matumbok na salita. Doon ko narinig sa kanya. No? Na kapag daw tayo nagbibigay, ewan ko kung exacto ko mga masasabi, nagbibigay tayo hindi dahil gusto nating pagpalain tayo ng Diyos. Dahil nandoon yung pagpapala kundi dahil ito ay nagmamahal tayo sa Diyos at kung paano ka nagbibigay, that is the measure of your love for God. Na? Your offering to God is the measure of your love to Him. Ang galing sabi kong theology noon, tulala mga pastor theologian nila kabataan. No? Walang nakahuma, nakatingin lahat, nakikinig. No? Yung mga guide. No?
uugod-ugod na si Pastor Bahia, guide. No? Si Pastor Sam, iika-ika, guide. No? Nasa kasarapan ng arthritis Gaganong-ganon siya. Guide, 3 days. Pero tingnan mo yung pagpapala ng Diyos. Lahat masasaya. Walang naka-apekto. Nag-attempt si Satanas na istorbuhin kami. May isa doon na depressed, na nagsakit-sakitan sa puso, pero hindi nakakuha ng atensyon. Na hindi na malaya ng majority, guide lang ang nakamalay. Pero yung buong kongregasyon, dire-diretso, nakafocus. Imagine niyo yan. Akala natin, para masigla ang nag-i-encounter, may mga jokes. May panakanakang joke. Pero halos lahat, 90%, seryosong lectures. Tulala sila lahat, nakaganon sila. Sabik sa Panginoon. Is it not the hands of God moving? Hindi ba yung kamay ng Diyos na gumagalaw? Hello? Naman. Di ba? Hindi ba kamay ng Diyos ang gumalaw sa inyo, lalo na yung mga nag-post-encounter ngayon, yung nag-pre-encounter ngayon, yung nag-ESOL1, nag-ESOL2, hindi ba kamay ng Diyos ang kumikilo sa inyo? Sino bang nag-obliga sa inyo na pumunta kayo doon? Na kung pag-iisipin sa luma nating buhay, pwede kang dumating, pwedeng hindi. But you always find yourself obliged of going there. Hindi na ikaw yan, kapatid, dahil yung luma nating nature, may mga rason tayo. Di po ba? Pero ngayon kahit pagod na pagod kayo, you find yourself there. Is it not the hands of God moving? The face of God is upon you, shining upon you. Ang lulungkot nila parang ayaw. Hindi ba kayo masaya doon? That God is upon you. Hello? Naman. No? God's eyes, God's face is shining upon you. No? Gracious. This keyword, be gracious unto you. Alam niyo ito, mga kapatid, favor. Ang ibig sabihin niyan, favor. No? Ibig sabihin, kapag humihingi ka, kung ano yung amount na ibinibigay na panahon at interest ng Diyos doon sa inaakala mong napakabanal na tao, yun din ang amount ng interest at pakikinig at pagtutok sa iyo ng Diyos. Nakikinig siya sa iyo. You found favor in the eyes of God. Pinakikinggan ka. Interesado siya sa iyo. Kung ano yung interest na pagbabantay at pag-grant niya kay Abraham ng kanyang mga kahilingan, ganun din ngayon ang interest niyang ibigay sa iyo yun. Ganun ang nais sa iyo ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ng mga nagdaang panahon, ang daming Kristiyanong talunan. Because they did not realize this blessing. No? They did not realize yung sabi nga kanina, yung awesome act of God. That once that blessing is pronounced to you, ikaw yun. Sa'yo yun. Alam niyo mga kapatid, ang daming Kristiyano ang nabuhay at namatay na talunan. Oo, ligtas sila. Pero ang malungkot, hindi nila na-enjoy yung blessings dito. Nakatulad ng pag-enjoy ni Abraham.
ni Isaac, ni Jacob, ng katulad ng pag-enjoy ni David, ng katulad ng pag-enjoy ni Joshua, ni Caleb. See? Hindi nila na-enjoy. Ng katulad ng pag-enjoy ni Paul at ng mga apostles noon, kung paano sa kanila gumawa ang Diyos. Why? We did not claim the blessing. Hindi natin inangkin na ito habang sinasabi ng pastor na ito para sa akin yan. Pag uwi ko, aangkinin ko yan. Ibinibigay yan sa akin ng Diyos. Hindi bumababa pa lang sa hagdan, nakalimutan na nga Pagdating sa gate, naiwan na. Ano daw yung hindi, basta nagbindisyon na doon, uwi na ako. No, mabuti pa sa atin yung mananabong minsan binabantayan ang benediksyon No, sinasahod ng kamay. Habang nagbibindisyon, nilalagay yung tubig sa kamay. Pagkatapos ng bendisyon, ibabalik. At pagdating sa bahay, ipapainom sa manok. Para panalo. Mabuti pa yung mananabong, inaaalala ang bendisyon. No? Pero tayo, hindi. Kaya tayo talunan. Mga kapatid, gustong-gusto ng Diyos na pagpalain tayo. Naniniwala kayo niyan? You have to claim the blessing. Angkinin mo yan. Every time na naririnig mo ang benediksyon, sabihin mo sa sarili mo, para sa akin ito. Magpasalamat ka na sa Diyos dahil ibinibigay yan sa iyo ng Diyos. That's the thing that we did not understand. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. No? No? Anong ibig sabihin yan? Lift up His countenance upon you. Pag napalingon mo ang Diyos, anong ibig sabihin niya? Pag napalingon mo ang isang tao, anong ibig sabihin niyan? Nakuha mo yung atensyon. Di ba? Lumingon Lift up His countenance upon you. Napalingon mo ang Diyos sa iyo. Nakuha mo yung attention niya sa iyo. Tingnan mo kung gaano kaganda yung benediction. Na oras na binibless ka ng manggagawa, inililingon ng Diyos, nakukuha mo yung attention ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, kapag napalingon mo na, pagkakataon mo na yun humingi. Di ba? Naaga mo na yung attention Napalingon mo na sa'yo. Imaginin mo yun. Umaandar bang imaginations natin, mga kapatid? Are you trying to imagine? No? Na dahil doon nakatingin ang Diyos, pagkatapos dahil sa pagtawag mo, because of the benediction, gumawa niyan sa'yo, lumapit sa'yo ang Diyos. At parang sinasabi, ano yon? Ano yon, anak? Lift us up His countenance upon you. You get the attention of God. That's why there is peace. There is peace. Alam niyo, mga kapatid, kung anong ibig sabihin sa Hebrew ng peace o shalom? Ang ibig sabihin ng shalom, hindi lang yan peace. Na yung peace na, ay, wala akong problema, okay ito. Oh, sarap ng matulog. Pag sinabi mong peace, abundant life. Kaya nga peace meaningful life. Yan ang ibig sabihin niya ng mga Hebrew. Kapag sinabi ng shalom, ibig sabihin noon, hindi lang yun na wala kang naiisip na problema, kundi ibinibigay sa iyo yung kapunuan sa iyo. That is what we mean when we say peace is upon you. When we say shalom.
Sabi dyan sa Romans chapter 5 verse 1, through Christ, peace with God is now possible. Nandyan sa iyo si Jesus, yung provision ng Diyos, hindi na imposible sa iyo. It is already possible. Makakamtan mo na. No? Gaano kaganda yan? Ibinibigay na sa iyo. Because of Jesus Christ. No? Kagabi, natouch ako doon sa sermon ni Pastor Jesser. No? Kagabi. Sabi niya, tumingala ka sa langit. Kung ano ang nakikita mo sa langit, nakikita mo rin yan. Ang ibig sabihin yan, no? Kung ano yung natatanggap ko sa Diyos, matatanggap mo rin. Kung ano ang lawak ng nakikita mo rin yan. Ang ibig sabihin yan, meron ka rin sa Diyos, anak ka rin ng Diyos. Kaya huwag kang humingi ng papatak-patak. Humingi ka ng blessing talaga para sa iyo. No? Minsan sa atin may mga may mga sinasabi tayong false humility. Hindi naman yata ako pakikinggan ng Diyos kasi ganito lang ako At tuwan-tuwa sa iyo si Satanas. Ganyan ang feeling mo, kapatid. Doblehin mo pa yan hanggang kumuha ka na lang ng kutsilyo at dahan-dahan tusukin ang puso mo at dahan-dahan ka na rin magpaalam sa mundo. Di ba? May mga ganong Kristiyano, hindi naman yata ako pakikinggan ni Lord kasi ganito. Alam niyo mga kapatid, tapos na yung accusation. Ipinako na yan sa krus. Kaya huwag mo nang isipin, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Karapat-dapat ka sa Diyos. At kung naiisip mo na hindi ka karapat-dapat sa Diyos, si Satanas ang nagsasabi niyan sa iyo na hindi ka karapat-dapat because he is our accuser. I-claim mo lagi yung rights mo. Anak ka ng Diyos, hindi ka talunan, hindi ka alipin ng kasalanan, kaya mong labanan ng kasalanan. Kaya kung hihiling ka sa Diyos, huwag ka rin mag-doubt. Ako, napakasariwa sa akin ang nasa seminaryo ako, mga kapatid. Naasen ako sa napakaliit na church. Nasa seminaryo kaya alam nga naman kumuha ka ng malaking church na full-time, part-time. Nag-aaral ka Alam niyo mga kapatid, yung sweldo ko noon, na binibigay sa akin, 4,000 a month. Imagine that. Who can live here with 4,000 a month? 2004 na yun, 2002 na yun. Now, 4,000 a month. Sabi ko, at minsan, yung 4,000 a month, 250 lang a week. Dahil kulang yung offering Kasi noon, wala pang G12 Kung naisip ko na bang G12 noon siguro 50,000 a month ako doon. Kaso hindi walang G12 Hindi ko rin alam, basta ako seryoso lang sa ginagawa ko. Basta ang nasa isip ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Nakita rin naman yata ng Panginoon yung puso ko noon. 4,000 a month. Binibigyan ako noon. Minsan 250 a week. Week lang bigay sa akin noon Sabi ko, Lord, paano ako makakatapos nito? Tingnan mo yung mga anak ko. Yung anak ko, 5, kakaunti. No? At yung bunso ko magkikinder na, 2 ang high school ko. Tama ba? 2 noon nang nasa PCU, 2 kayong high school, Saan ito mag-aaral? Sabi ko sa asawa ko, Tart, maghanap nga tayo dyan ng public school sa labas. Abay, ang layo. Kinikwenta namin, yung 4,000 lugi na talo na sa pamasahe. At baon. Ano pang kakainin namin dito? Papel. No? Kung makakain ba ang papel, ubus na yung library. Iisa-isahin ko yung pauwi. Kakainin namin. Hindi Hindi pwedeng kainin. Sabi ko, Lord, ano ito? One time, nakaupo ako sa terrace. May terrace kasi mga cottages doon. Umiiyak ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, anak mo kami.
naniniwala, ewan ko kung bakit kinongkreto yung gabing yon sa akin ng Panginoon, yung ganong puso. Anak mo kami, alam kong hindi mo kami pababayaan. Kung nagmamalasakit ako sa mga anak ko, higit na 100 doble o 1,000 doble ang pagmamalasakit mo sa mga anak ko. Dahil ikaw ang tunay na magulang niyan. Kaya Ama, kung hindi mo ako ito pag-aaralin, okay lang sa akin. No? Ikaw ang magulang niyan eh. Pero Panginoon ka ako, sana pag-aralin mo. No? Dahil ayokong maranasan nila ang nararanasan kong hirap ngayon. Pagkatapos noon, walang nangyari. 1 week, another week, nandun ulit ako sa terrace. Kinakausap ko ulit ang Panginoon. 12 o'clock, gumigising ako, tulog na lahat ng pamilya ko. Kinakausap ko ang Diyos. Sabi ko sa Panginoon, okay Panginoon, bahala ka na sa pamilya ko. Magtutuloy lang ako maglingkod sa iyo. After a month, wala kaming pagkain na. Sabi ko, pupunta ako sa Quezon City, pupuntahan ko si na Papa. Makahingi man lang doon. Tumawag ako sa telepono, sa payphone. Sabi ko, Pa, pupunta ako dyan, pahingi muna ng pagkain. O sige, punta ka. Papunta na ako doon. Alam mo, along the way, suddenly, God answered my prayers. That day, may uwi akong 200,000 pesos. After a week, tumawag uli yung nagbigay sa akin, yung mga anak mo, Pastor, kami na ang bahalang magpaaral. Lahat sila nasa private school. Si Jethro lang ang nasa public, ayaw umalis sa public eh. No? Alam mo, yung provision, nang malapit na kaming umalis sa Belen, sabi ko, Lord, saan kami tutuloy? Binigyan kami ng bahay. Provision. You have to claim. Hindi ko sinasabing may magbibigay din sa inyo ng 200,000, ano? Hindi ko naman sinasabing magbibigay din sa inyo ng bahay. But God's provision is enough and overflowing. Ngayon, kapag nililingon ko yon, ang nagagawa ko na lang magpasalamat sa Diyos. Tapos na yung 2 kong anak, maayos naman na yung trabaho. Matatapos na rin yung 3 kong anak, si Nico, sa April, by God's grace. Alam niyo ba si Nico, next year pa sana yan matatapos. No? Ewan ko kung paano niya sinagasan. Kasi legally, next year pa yan matatapos. At Octoberian dapat yan. Di po ba? Di ba? Octoberian dapat si Nico. Pero by God's grace, natapos niya ngayon. At normal ang graduation niya. April siya. Kasabay siya ng mga magmamalat siya. Sabi ko, lahat ito. Alam niyo mga kapatid, dito, sabi ko, paano ko pag-aaralin naman, Panginoon, ang mga anak ko dito? Tumaas na rin ang mga bilihin. Napag-aral pa rin. May mga taong nagmalasakit. Mga kapatid, umasa ka lang sa Diyos. I-claim mo yung promise niya. Every time you see a pastor na nagpipray, be attentive to that prayer. And once na yung benediction, inire-recite o pinopronounce, i-claim mo. Itago mo sa puso mo. Tingnan mo kung ano ang gagawin niya sa tahanan mo. Because the promise of God is always true. Laging totoo yan, kapatid. Sabi ng Panginoong Hesus, minsan nagtatagal, pero mangyayari. No? Minsan parang nagtatagal, sabi ng Panginoong Hesus, pero sisiguraduhin niya mangyayari sa iyo. Ngayong gabi, mga kapatid, no? Sasabihin uli natin ito. No? Simple lang itong sinasabi sa atin ng Panginoon. Nakagawian na ito nating marinig natin. No?
Pero lagi itong totoo sa mga taong umaangkin ito. Na? Alam niyo kapatid, kayo rin, tingnan niyo ang mga kamay niyo. Your hands can also be used for blessing other people. Dahil anak kayo ng Diyos eh. You are the priest. You are the royal priesthood. Kaya ingatan nyo, huwag nyong ipanampal yan. No? Ingatan nyo ang kamay na yan. You can lay your hands to other people and bless them. And if they claim the blessing, they will have it. Kaya mga anak nyo, lagi nyo i-bless. No? Lagi nyo i-bless. Yung mga anak ko, pagising ko ng 5 o'clock, tulog, mag-ano ako ng blessing. Iniisa-isa ko yan lagi, kahit hindi ko dinadampian, ginaganon ko ang kamay. Because I believe that there is always a provision that will happen once you bless them. Kayong mga magulang, i-bless nyo yung mga anak nyo. Aayusin ang buhay niyo ng Panginoon. Claim the blessing of God. Mga kapatid, idantay nyo nga ang inyong kamay sa ulo ng inyong katabi. Sa ulo ng inyong katabi. Okay. Yung ikaw, dyan din. Okay. Yan. Yan. Sa ulo ng partner mo. Yan. Okay? Idantay nyo. Okay? Okay. Let us recite this with all sincerity. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Receive that blessing. In Jesus' name. Amen. Praise God. Magandang gabi po sa atin. Okay, magpapatuloy po tayo. Sino po ang nais magpatotoo sa kabutihan ng Diyos? Si Enrico pala. Sige, si Ikan. And good evening po sa ating lahat. Gusto ko lang po ipagpatotoo dahil ako po gagraduate na. Joke lang. Hindi po gagraduate na po ako bilang first year college. Kasi napakalaki pong bagay sa akin noon. Kasi actually po, mula po nung namatay si tatay, kasi next month po magwa 1 year na siyang wala. Hindi po talaga ako pinapag-aral. Siyempre, sobrang sakit po nun sa akin. Kapag naalala ko po ngayon, talaga umiyak ako. Yan, naalala ko na naman. Pero sabi nga po sa akin ni Pastor, mag-aral ka, hindi ka po yung makalimutan. Kaya gumawa po talaga akong paraan. Ako na po yung naglakad ng aking pong scholarship. Tanda ko po na nakaburol pa si Tatay Dado. Napunta po ako sa City Hall, nilakad ko po, tapos dahil po sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko bilang isang kabataan, nakapasa po ako sa scholarship na yun. Tapos ngayon po, nakapasok pa po ako sa isang private school. At yun po ay talagang pinagpanalangin ko sa Kanya. At tunay nga po na napakatapat ng Diyos dahil sobra po talaga ako nagre-rejoice dahil matatapos na po yung taon na to na nakapag-aral po ako na I can't believe po na patapos na yung taon, nagtitake na ako ng final exam. Sabi ko nga po sa kaklase ko, sabi niya po sa akin nung kinuwento ko po yun, parang napakababaw mo naman kasi first year pa lang tapos napakasaya mo na. Sabi ko po sa kanya, iba kasi yung feeling na yung pinaghirapan mo, nakikita mo na nagiging victorious ka na doon sa isang buong taon, matatapos na dahil
talagang all things are possible for those who trust God, who believe in Him. Kaya dun po sa mga kabataan, kasi may narinig pa ako na ay na daw mag-aral, ganun. Ano po, may mga ibang kabataan na gusto mag-aral. Yun, isa rin po patotoo na kaugnay po nung sinabi ni Pastor, yung sa prayer po, na si Mama po, hindi ko po akalain na umaattend po siya ng pre-encounter. Umaattend na po siya ngayon ng pre-encounter at alam niyo naman po na ilang taon ko din pong pinag-pray yung mga magulang ko. At kumikilos na po ang Panginoon dahil si Mama po, nagpasakop na po siya sa G12 at umaattend na po siya na cell group kay Dr. Indino. Nag-cell group nga po ata sila ngayon sa baba. Kaya samahan niyo rin po akong pag-pray na pumayag na po siyang dumalo sa encounter. Kasi mukhang ayaw niya po, pero nagpe-pre-encounter po siya. At isa pa po, patuloy ko po rin po ako nagpatitiwala, nakikilos din po ang Panginoon sa akin pong Papa. Yan, unti-unti na pong bubuo yung pamilya namin na sama-sama po naglilingkod sa Diyos. Salamat po. Praise God. Alam niyo mga kapatid, may mga bagay na parang imposible. Di po ba? Dahil hindi kayang abutin ng ating kaisipan, yung practical na nangyayari sa atin sa araw-araw, parang imposibleng mangyayari. Di po ba? Pero kung natututo ang puso mong magtiwala sa Diyos, ipakikita niya rin na hindi ka niya bibiguin dahil nagtiwala ka sa Kanya. Blessed are those who trust God. No? Alam niyo ba yung sweldo sa, yung tuition noon sa PCU, magkano ba? 30 plus? Sa high school, ano? 2 ang pinag-aaral ko noon, private. 34 yata yon at bawat isa. Ang galing. Ang galing. Ako lang yung manggagawa doon na ganon. No? Bakit? Kapatid, mangyayari din yan sa inyo if you trust God. Tingnan nyo si Enrica. Di ba imposible na yon? Sa panahon na yung ginagawa niya, parang hindi niya makita yung provision ng Diyos, di ba? But if you learn to trust God, paglingon mo may nangyari. Di ba? Tingnan mo, for 10 months, iningatan siya ng Diyos. Natapos. At naniniwala ako, overwhelmingly, matatapos siya ni Enrica. Pronouncement yan, kapatid. Pronouncement yan na galing sa Panginoon. Naniniwala ako, iingatan ka ng Diyos, pagtatagumpayin ka ng Panginoon. Magpatuloy lang kayo maglingkod sa Diyos. Huwag niyong paghinayangan ang panahon niyo sa Diyos. No? At siya ang gagawa sa inyo. Kahit sa ating mga magulang, ano man ang ginagawa mo sa araw-araw, kapatid, pagtatagumpayin ka ng Diyos. Huwag kang magsawa mag-claim na kahit parang imposible, parang hindi mo ngayon maramdaman, pero maya-maya paglingon mo, nangyayari pala. Bakit? Totoo ang pangako ng Diyos. I-claim niyo yan. Amen? Meron pa ho bang nais magpatotoo sa kabutihan ng Diyos? Si Ate Joy. Magandang gabi po. Iduduktungan ko lang po yung sinabi ni Pastor. Kasi po, tunay po na napakabuti ng Panginoon Diyos. Dahil last week nga po ay ginanap nga po yung first encounter sa konferensya sa KTKK po sa Osorio. Marami po kami mga pinagdaan ng mga naging problema. Ako po talagang nakaranas po ako ng problema bago po ako umattend doon na nababatay din po sa magiging bahagi ko doon at ang bawat isa po sa amin. Noong una po ay ako natatakot pero
nandun po yung hindi ko po maintindihan kung anong gagawin ko dahil in front po ito ng mga pastors. Nandun na pa yung marinig mo lang na, uy, nandun si ano, ay hindi ko po maintindihan kung anong mararamdaman ko. At bago po kami umalis, talaga pong, andyan po yung binibiro ako ni Pastor na, tatanungin kita. Sabi ko, Pastor, huwag mo akong tanungin, magkaibigan tayo. Sinasabi ko po kay Pastor Mario, Pastor, huwag mo akong tatanungin na, magkaibigan naman tayo. Sabi niya, ay hindi, bawal pong magtanong sa encounter. Sabi ko, bakit bawal magtanong sa encounter? Eh, nung si Jesus Christ, nung ma-encounter ni Moses si Jesus Christ, nagtanong siya, sabi niya, sino ka? Sabi ko, hindi niyo po ako pwedeng tanongin dahil ang akin po sasabihin ay patotoo. Eh, basta tatanong ko kung totoo ang mga sinasabi mo. Talaga pong hindi ko na maintindihan. Eh, eto naman si Pastor Sam, naku, talagang tatanungin ka. Hindi ko na po maintindihan talaga kung anong gagawin. Tapos nung nakikita ko po yung mga darating na pastor, nung nag-start na po, kasi kinabukasan po kami. Nung unang gabi po, dumadating po sila, sabi ko, pag tinitingnan ko po ang mga mukha, kayo na po, Panginoon, ang bahala. Dahil yung po talagang naranasan namin, before na kami umattend, nag-prototype, dahil lagi pa ako nagkakamali, ang bilis kong magsalita, protocol lagi ang nasasabi ko. Nagpo-prototype po kami nung Monday na yon bago po kami umalis, dahil sabi namin, Pastora, kami ni na Kuya Romy, Pastor, mag-prototype na tayo para makita kung anong mali. Halos lahat po ay mali. Kasi una po, sobra po sa oras, tapos siyempre hindi ka handa, lagi mo binabasa. Pero inihingi po namin talaga ng patnubay sa Panginoon Diyos ang lahat ng aming mga ginawa. Kami po ay talagang walang inasahan maliban sa pagkilos ng banal na Espiritu. At nakaka-amaze po talaga nung panahon na nandoon na po kami. Before po kami mag-start, may devotion. Gusto ko pong i-share pero napipigilan po ang aking bibig dahil natatakot po ako magbigas ng salita na baka hindi ko magawa. Ang sabi po, nakaikot po kami mga spiritual guides at mga magle-lecture, nakaikot po kami lahat doon, nagpe-pray po kami. Bago po mag-start, sasabihin, ano yung rema? Anong sinasabi ng Panginoon Diyos? Ninenervous na po ako. Pero paborito po akong tawagin ni Pastor Art eh. Kaya po lagi akong sabi ko po ay napakabuti ng Panginoon Diyos. Before the night po na meron kaming may pinakitang isang nakakabagbag ng kalooban, kaya hinihikayat po namin kayo, yung mga hindi pa nag-i-encounter, talaga pong hindi nyo kayang ipaliwanag kung anong maramdaman nyo. Nung pong gabing yon, sabi ko, Lord, nakakahiya na hindi magbahagi. Nakakahiya na hindi ipakita at hindi iparamdam kahit sinong kaharap mo ang kadakilaan ng pag-ibig mo. Kinlaim ko po yung sa puso ko, yung po para pong nag-uumapaw nung gabing yun, sabi ko, parang siguro yung that time na gabing ko po yun ay kaya ko magpahayag, kaya ko pong magsalita sa kanila. Eh yung kinabukasan po, dito na naman po yung gawa ng kaaway. Sabi niya, kaya mo na ba? Pero nung pong nagsasalita, ang sabi ko po, sabi natin, lagi natin ikiniklaim, na ang Diyos ang magpapahayag sa pamamagitan mo. Ang salita niya ang maririnig mo at siya ang makikita sa iyo. Sabi ko, napakalaking pribilehiyo pala na magamit ka ng Panginoon Diyos. Imagine mo, tatayo ka dyan. Ang Diyos ang mangungusap para sa iyo. Ang Diyos ang makikita para sa iyo. Ikaw lang ang instrumento na nakatayo. Napakalaki pong pribilehiyo ito sa buhay ng isang mananampalataya. Kasi ang iisipin mo, bakit ikaw eh? Kaya po na sinasabi ko, Pastor, ang naisip ko po, ang tanong ko, bakit ako? Ang sagot po ng Panginoon Diyos, dahil kaya mo. Noon po kami talagang totoo po yung sinabi ni Pastor. Talaga pong lahat kami ay hindi po makapaniwala sa nagaganap. Lahat po talaga, bawat isa po na nagsasalita, kahit magkakakilala na kami, hindi na lang po namin nakikita yung ibang tao. Yung kung kami magkakasama na, kami po lahat ay talagang napapatanga sa bawat isang nagsasalita sa amin. Sabi namin, Lord, napakabuti mo talaga. Talagang kumilos po siya talaga. Sabi ko nga po, ang ipinanghihinayangan ko lang ay hindi namin nakasama ang mga kabataang ito na naging bahagi na po talaga ng pagnanais na pumaloob po tayo sa gawaing ito. Kaya sabi ko, andun po yung panghihinayang ko para sa kanila. Sabi ko nga every time po
nung maganap yon, hindi ko po maintindihan kung ano yung naramdaman kong pag-ibig ng Panginoon Diyos. Katunayan, yung pong isa sa aking inay, panay po yung siya po ay magsi-60 years old na, pero every morning na kinuha ko po yung number niya, sabi niya, alam mo na, inay, nasisiyahan ako dahil naging nanay kita. Every morning po, yan po yung nagpapadala sa akin kahit po sa tanghali. Sasabihin niya, hinto muna po kayo sa gawain, inay, kain muna po kayo. Lagi po siya nagpapadala. Ako po yung naiiyak dahil 59 years old po siya. Sabi po niya sa akin, naging iba daw po yung buhay niya, buhat nung maka-attend siya. Although alam niya, very active po siya sa church. Pero ang sabi niya, alam mo inay, ang laki ng binago sa buhay ko nung maka-attend ako ng gawain ito. Kaya po, tama yung sinabi kahapon ni Pastor Jesser, huwag nating tingnan ng ating mga sarili na maliit. Dahil ang sabi nga, pag tayo tumingin sa langit, ang nakikita ng iba, kahit nakikita rin natin. Dapat daw po, kung kaya daw pong hiling din ng iyo ng iba at kayang ipagkaloob ng kanyang ng Panginoon sa kanyang mga anak, lalo na po sa atin na nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya. Ang ano ko po talaga ngayon, every time po, lalo pag ako'y nag-iisa, lagi po ako nagpapasalamat sa Kanya dahil patuloy pong nararanasan ang pag-ibig niya. Opo, hindi nawawalan ng alalahanin. Pero yun nga sinabi ni Pastor, peace. Naisip ko po na sinabi kanina ni Pastor, peace, kapayapaan. Hindi po lang katahimikan ang binigay. Dahil pagka po katahimikan lang, may suddenly mag-iingay. Makakarinig tayo. Pero yung po sinabing kapayapaan, mas malalim na kahulugan po yun. Kaya po yun ang yun po nasa isip ko. Alam ko na sa kabila ng mga problemang ito, nandun po yung assurance ng Panginoon Diyos na lagi po siyang nasa akin at ang kapayapaan po ay patuloy niyang ipadadama sa akin. To God be the glory. Salamat sa Diyos sa Kanyang mga ginawa sa ating buhay. Tayo pong lahat ay inaanyayahan kong tumayo at mag-form ho tayo ng circle. Meron pa ho ba palang magpapatotoo? Si Job pala. Saka, sorry. Okay, upo. 1 minute lang ito. Madali lang daw itong mga ito eh. Tsaka si Matt, susundan ni Matt. At si Fe. Sige. Saglit lang naman po ito, hindi naman po ito mahaba. Kapasalamat po ako sa Panginoon kasi dinala niya po kayo sa bahay po namin kagabi at masasabi ko po na talaga pong na-bless kaming buong pamilya, lalo na po si Mama. Dahil nakikita ko na po lalo ngayon yung pagbabago kay Mama dahil inuunti-unti ko na po siyang baguhin. Tinutulungan ko po ang Diyos na baguhin si Mama at saka po ang aking pamilya. Na ngayon po nakikita ko po na nagkakaroon na po ng pagbabago sa pamilya po namin. Konti na lang po, nandito na rin kami lahat. Yun po, maraming salamat po sa Panginoon. Ayun po, mabilis lang po ito, mga 1 hour. Hindi, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil naiyak tuloy ako. Hindi, sa kabila po ng hirap, ng pagsubok, nariyan pa rin kayo, yung mga kapamilya ko dito, saka lalong higit yung Panginoon po na hindi nagpabaya sa akin. Talaga pong shinake ako doon, shake upside down talaga. Sana pag-produce sa akin, bottomless naman. Yun yung pinagpipray ko kay Lord na kahit i-shake niya ako ng i-shake, sana yung ma-produce ko, bottomless. Yun, maraming salamat. Kahit 1 taon pa lang ako, yung commissioning nga po, ako yung naiiyak sa mga bagong graduate. Feeling ko ako yung kukomission. Pero, yun po, sa loob ng 10 buwan, na wala po akong pinangawakan kundi yung promise na hindi niya ako papabayaan. Ganyan yung mga taong tumutulong sa akin, yung mga taong mahal ko, yung pamilya ko, hindi na rin papabayaan. Kahit wala po ako, hindi po siya nagpabaya sa pamilya ko. Pagamat wala po ako, sabi ko, sinong katulong ni Mama sa bahay? Nandiyan po si Ate Ellen, pinalitan po yung mga kailangan. Thank you.
Yun po, maraming po salamat sa Panginoon, sa mga taong nanalangin sa akin. Maraming pong salamat. This time po, na 2 buwan, susulitin ko po ulit na makasama kayo. Bagamat ngayon po talagang week na to, yan, nilalaan ko po na talaga sa pamilya ko kasi alam ko after ditong week na to, mawawalan na ulit ako ng time sa kanila, pero basta itong week na po to, para muna sa pamilya ko. Basta, yun po. Marami din po salamat dahil lahat po ibinibigay sa akin ng Lipa Evangelical Church. Pati po yung lalong higit po yung panalangin. Alam niyo po, may nakilala po ako doon na nag-G12. Talagang nahihirapan po ako. Hindi po ako makasama sa kanya kasi hindi po siya UCCP. Hindi ko po alam yung stand ko. Hindi ko alam po anong gagawin ko. Gusto ko sumama sa mga taong mainit sa pananampalataya para mapainit din ako. Pero hindi ko magawa dahil ayoko naman talikuran ng UCCP. Tatanungin kasi sila, bakit ka ganun? Even pati po yung church doon, kompetensya po. Ganun po doon sa lugar na pinupuntahan ko. Tapatan po yung mga simbahan na doon sa lugar na yun. Kasi maliit lang po yun eh. Tapatan po yung simbahan. Sabi ko sa amin, sa lugar na sa amin, hindi naman tapatan, pero at least 5 kilometers po, di ba? Doon po tapatan. May baptist dito sa tapat, may sa tapat may Pero yun po, kaya ayaw ko naman po sabihin nila bakit ako sumasama doon dahil nag-digital sila or bakit hindi ako sumisimba sa UCCP. Pero yung promise lang po ni Lord, yung pinangawakan ko kahit nahihirapan po ako. Sana po, patuloy niyo po akong ipanalangin. Yun na po yung hiningi ko kay Lord na huwag ako maalis sa landas niya. Kasi talaga pong mahirap. Pero patuloy niyo po akong ipanalangin. At least, 5 taon na lang po. Konti na lang. Yun po, marami pong salamat sa Panginoon. Ano po, sobra pa akong nagpapasalamat ngayon sa Diyos dahil po, tandang-tanda ko po yung anniversary po ng Rizal. Kasama ko si Abby, si Baby, sila Pastor. Sabi po sa akin ni Pastor Jester, yung tiningnan niya po ako, sabi niya, mahina ka, sabi niya. Hindi mo kayang mag-isa ka, sabi ni Pastor sa akin. Tapos sabi niya, dahil po, tinitira ako ni Satanas sa aking emotion. Sobra pa akong emotional. Pag ako po'y mag-isa, sobra pang nakakarinig ako ng music na kaganito. So, naiiyak po ako dahil yung pong naaalala ko, yung aking mga karanasan. Yun po, hindi ko pa sinabing, pagpatuloy mo na eh. Yun po. Tapos, totoo po talaga yon. Sabi niya, huwag kang umalis na ikaw lang mag-isa, kundi dapat kang merong kasama. Alam niyo po, nung pag-uwi po dito, pinag-pray po ako ni Pastor Jesser na alisin na po yun. At pinag-pray din po ako ni Pastor Art, sabi ni Pastor Art, alisin mo yan kapatid, i-declare mo na alisin na talaga yan, Panginoon, dahil sumpa yan. Kasi nung umaga, ang saya-saya mo. Nung hapon, lungkot na lungkot ka. Di ba sumpa yun? So talaga pong claim ko po na alisin yun ng Panginoon. At salamat po sa Panginoon dahil inalis niya po iyon. At kanina pong umaga, nakita po ako ni Pastor Jester, sabi niya po agad sa akin, hindi na ikaw yung hindi na daw ako ganun kahit yung mahina kagaya dati dahil ako ngayon ay matatag na. Pinatatag na ako ng Panginoon. Sobra pa ako nagpapasalamat sa Panginoon. At meron pa po yung curse sa pamilya na hindi ko pa po na-renounce, hindi ko pa po naputol. Akala ko putol na, ngunit hindi pa po pala. Ano po, talaga pong pinag-pray po ako ni Pastor Jester at kanya pong asawa. Sila Pastor po, sobra po ako nagpapasalamat dahil kiniklaim ko po na inalis na po ng Panginoon yung sumpa sa aming pamilya. Yung maagang
magkakaanak, na wala po yun po. Sobra po akong nagpapasalamat sa Diyos dahil po binigyan niya po ng, yung sa pamagitan po ni Pastor Jester, yung warning po talaga pong nandun. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa Diyos. Ganun lang po. Okay, sa sunod na linggo naman. Kuya Ibing, kumusta dyan? Samantalahin na natin ito, pabakasyon na. Magsalita ka naman sa amin ng konti. Testimony naman. Hindi ko alam kung bakit tinawag-tawag pa ako ni Pastor eh. Kasi, yan, patotoo daw po ako. Blessing po talaga ang sumagot sa tawag ng Panginoon. Masyado pong challenging ang maglingkod. Lalo pa nga yung kagaya na sinasabi ko sa mga kalalakihan, ako'y inilagay ng Diyos noong panahon na 24th anniversary ng Pulo Christian Church. Sabi ko ba, papatak pala na 25th anniversary ako ang naglilingkod. So, ang daming kinakailangan gawin. Pero God, alam ko po, God is with me and alam ko na pinapanalangin ninyo ako. Kaya ho, lumalakas ho lalo yung, yan, kaming dalawa ni Matt. Malakas kami sa paglilingkod. Sa seminaryo naman po, ay maganda ho ang nangyayari kasi ang sabi ng mga teachers namin, hindi lang sila ang nakakapag-impart sa amin ng mga tinuturo, kundi from our experiences, yun pong sa amin pong magkakaklase, kapag po nagkakameron kami ng interaction, ay naliliwanagan sila. Kasi may mga practices po tayo sa UCCP na nagtataka sila bakit hindi ginagawa. Like, ito isang concrete example. Ang kagaya namin cannot bless with our hands raising up. Hindi po kami po pwede na nakaganyan. Yun ho yung isang practice ng UCCP. Ang sabi ng teacher namin, ganun ba yun? Nagtataka sila kung bakit. So sabi niya, kung ayaw nila na nakaganyan, ganyan mo, mas malapad. Ibig ko sabihin, ang blessing ay hindi lang sa mga kongregasyon, kundi pati sa akin. So, yun hong mga practices na ganon, ay natututunan nila ngayon na ganun pala ang practice ng mga kumisang